Ito po yung mga bagay na ginagawa nila kung bakit hindi sila nawawalan ng pera, no? Unang-una sa lahat, bakit kaya yung mga Germans, mga kaibigan, nabibili nila yung gusto nila? Nagagawa nila yung gusto nila, no? At saka meron silang pera. Hindi lahat, mga kaibigan, pero karamihan. Karamihan ng mga Germans ay may pera, no? Pero hindi naman lahat ay mayaman. Pero bakit kaya ganun, mga kaibigan, no? Hindi karamihan ay mayaman pero nabibili pa rin nila yung gusto nilang bilhin, at saka nakapupunta sila sa mga lugar na gusto nilang puntahan, no? Nakakapagbakasyon sila na isang bagsakan lang 5,000 euro, no? 10,000 euro pamilya. Bakit kaya ganun, mga kaibigan, no? Dahil ba kaya binibigyan sila ng pera? O dahil kaya masipag sila? Marunong silang manage ng kanilang pera? Ibig sabihin, marunong silang mag-ipon? O kaya disiplina, no? Ito po yung mga bagay na ginagawa nila kung bakit hindi sila nawawalan ng pera, no? Unang-una sa lahat, disiplina. Pangalawa, ipon, no? Pangatlo, marunong din silang mag-sacrifice para lang makaipon, no? Pang-apat, marunong silang magtiis, no? So, yun po yung mga bagay, mga kaibigan, na nakita ko after 18 years na tumira po ako rito sa Germany, mga kaibigan, no? Doon talaga ako napabilib ng mga Germans, no? Masipag sila. Magtatrabaho yung mga yan para lang makaipon, no? Halimbawa, may gusto silang bilhin na sasakyan, no? Magtatrabaho yung mga yan. Tapos pag nakita nila na hindi sila makakapag-ipon sa isang trabaho lang, may pangalawang trabaho yung mga yan, mga kaibigan. At pag hindi naman kasya yung pangalawang trabaho, at yun lang ang kaya nilang gawin nung dalawang trabaho, at hindi na kaya yung pangatlong trabaho dahil sa gipit sa oras, mga kaibigan, ay magsasakripisyo yung mga yan, no? Imbis na kumain ng masasarap na pagkain everyday, ang ginagawa kada dalawang araw na lang, or kada tatlong araw. So gets niyo, mga kaibigan, yung sakripisyo, disiplina, at saka yung marunong din, syempre. Yung mga yun ang ginagawa. Kaya pagdating ng bakasyon, meron silang gagamitin na pangbakasyon, no? Ang mahal ng mga bakasyon dito, no? Kung halimbawa 5,000 euro, magkano bang 1,000 euro? Diba? 1,000 euro, 60,000 na yun. Diba? Times 5, 300,000 pesos. Diba? At saka hindi pa hindi pa luxury na bakasyon yun, mga kaibigan, no? So yun, doon ko talaga nakita sa kanila kung grabe. Dito rin ako natuto sa Germany kung paano mag-ipon. Gastador ako noon, mga kaibigan. Gastador ako. Pag may maliit na pera ako, wala na. Kinabukasan, lumipad doon sa alapaap, doon sa taas, no? Doon sa may mga dinala ng ibon, ilinipad nila. Ganun.
No? So, yun. Yun ang sikreto ng mga Germans, mga kaibigan. No? Lahat-lahat na. No? So, wag po kayong magtaka kung bakit ganun po sila. No? Kasi may naalala akong kwento na may isang barko. No? Tapos merong pumunta doon na kakilala ko. No? Yung nagtatrabaho sa barko na yan, puros mga karamihan mga Pilipino. No? Sabi nila yung karamihang nagbabakasyon at gumagamit ng aming barko ay karamihan ay German. Tinanong niya, ba't ang dami ng pera ng mga German? No? So yun ang kasagutan. No? Hindi lahat may madaming pera, hindi lahat ay mayaman, pero may pera. No? So, kung gusto po nating makaipon at makabili at makapag-ipon ng halimbawa, pangnegosyo ay yun, disiplina. Disiplina sa sarili ang kailangan. No? Hindi lang natin didisiplinahin yung sarili natin kung may nakatingin sa atin. Disiplinahin natin yung sarili natin para sa atin. At saka yun rin ang isang rason, mga kaibigan, yung disiplina. Kung bakit ang Germany ay umangat pagkatapos ng World War II. Di ba? Binomba dito sa Germany. Wasak yung mga syudad dito. Grabe. Nakita ko yung mga picture dito. Oh my goodness. Wasak talaga. Wasak. Tapos paunti-unti nilang binangon yung Germany hanggang yumaman. No? Tapos isa pa, ito pa ang ninyo. Wala po silang mga dito, yung mga raw materials. So ang ginamit nila yung ito at disiplina at diskarte. Yan. Grabe yung napabilib ako dito. Imagine nyo yun, mga kaibigan, after World War, umangat sila. Tapos nandun na sila sa top of the game ulit. Naging first world country ulit sila. From rubbles, from nothing. So doon nyo rin makikita kung paano sila talagang kapursigido. No? Pag sinabi nilang hindi, bawal kasi. No? Yun ang aking natutunan dito sa Germany. Marami pa, pero sa ibang araw ulit natin ikikwento. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Until next time. Ladies and gentlemen.